umaga dito sa Parian. Okay, tayo. Ano, gano'ng kamahal na gas? Wow! Sandaan. Regular sandaan, boss. Thank you. Ay, grabe po ang gas. Grabe, ang mahal ng gas ngayon. 3 bar lang ang idinagdag. 2 lang, grabe. Dati 100, nakaka almost puno tayo. But then ngayon, ayan, grabe, grabe. Kaya nga, magandang umaga pa rin sa lahat. Ayan, kamusta kayo? It's your favorite Uncle Tito B. At andito tayo ngayon sa Parian. Tayo papunta ng Alabang FEU para magpapirma ng papers. At ayun nga, kagabi, kahapon yun, actually, kagabi ko lang nakita, nagdeklara ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. So, isa na nga inaasahan doon na sana ma-hold itong sa gasolina natin. Siyempre, ito kinukonsumong enerhiya ng mga sasakyan. At kasama na din naman doon po ang kuryente din sana. Tinitingnan din natin, naabangan natin ano ba mangyayari ngayon. Siyempre, may mga ganyan. May mga mag-rally ba? May mga matutuwa ba? Kasi inuna ko yung rally, guys, ha? Kasi alam naman natin kung paano mag-react ang mga Pilipino. Lalo na yan, nakarinig, emergency. Iisipin nila kung ano na agad yan. Gaya nito, yung biglaan na lang sa gitna pick up ng pasahero. Diba? Ang saya-saya. Ganyan dito sa Pinas. Bukod sa basta-basta nag-react, wala naman disiplina kung tutuusin. Pwede naman tumabi, diba? Hindi niya naisip, maaaring may nasa likod. What will you expect? Maasahan natin. Hindi naman sa para manlait tayo, pero yun na nga. And ayan, kita nyo na napakahaba ng bus bago yun makaliko. Diba? Hirap na hirap siya. Hirap yan. Kita nyo kanina, pumapalo ng 100 na talaga ang gas. Sa kabila, 89, 88, 117. Sa mga kilalang all players, 120 plus. So, nababahala din naman siguro ang ating gobyerno sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Kaya siguro na-deklara na. Pero, yun nga yung tanong ano ba ang pwedeng gawin ng State of National Energy Emergency?
aabangan natin yan. Kasi nga, gusto natin malaman yung magiging kumbaga epekto nun sa sitwasyon ngayon natin. So ayun, Tuesday nga pala ngayon. It's Tuesday morning. Umaga tayo lumakad kasi baka tayo abutin ng rush hour traffic. Saka nga pupunta rin ako ng NU ulit, okay, to have some signatories meetings. So, dito na tayo sa May Mamatid, guys. Antay lang natin. So, magta-traffic. Well, dito naman, walang kamatayan ng traffic, guys. Wala nang bago yun. Kaya mo Mamatid, patigit niya, traffic. Siguro madaling araw, hindi dito magta-traffic. Ating gabi. Pero pag sikat ng araw, ayan, nasaan nyo ngayon. Kagaya nito, diba, sabi ko sa inyo. Diba, walang bago dito sa Mamatid. Okay, kaya na dito sa may Jollibee. Kanya-kanya din diskarte, syempre. Isuwan pa ng mga e-bike. Diba? Ako, may kwento ko lang din naman. Alam niyo yun, sa tagal ng aking pamumuhay, ang pinakamataas na nakita kong pag-angat ng gas, mabot lang siya 80. Pero ngayon, grabe. Alam niyo yun, linggo-linggo na nagiging pagtaas. Hindi siya basta-basta pagtaas eh. Biglaan. Diba, masakit. Masakit ng pagtaas, lalo na at wala kang trabaho. O kung may trabaho ka man, alam mo yun, yung hindi kataasan ng sahod. May ginalang ang motor, gas ang gamit, diba? Paano itong mga kapatid nating fuel na diesel ang ginagamit? Kita nyo, grabe kataas ang diesel. Kaya alam mo, hindi rin natin masisi na bakit sila nag-i-strike. Kasi yung pag-angat nito, syempre nakasalalay doon yung kita din nila eh. Diba? Ano mo nasabi naman yung pag-angat? Kita. Syempre, kung mababa ang gasolina natin, nasa tama lang naman yung pamasahe, may kikitain sila na ayos. Pero kagaya nito, tumaas ang gasolina, nahihirapan ng tao pag tumaas ang pamasahe. Paano hindi naman sila magtataas ng pamasahe? Saan nga sila kikita, diba? Kung nandun pa rin sila, parang ipinagtatrabaho na lang nila yung gasolina. So, nagigets nyo yung sinasabi ng inyong favorite uncle. Kaya, ang hirap. Hindi natin talaga masisi yung mga kapatid nating jeepney drivers, yung mga operators din. Siyempre, kahit ayaw nilang taasan yung boundary, mapipilitan magtaas yan ng boundary. Kasi yun nga ano bang kikitain nila kung dun pa rin sa regular? Parang pinagtrabaho lang nila yung mga oil players. Actually, iisipin nyo hindi naman tayo apektado ng gera. Wag tayo. Kasi nga, kapag nagkamalmahan, siyempre yung mga allies tutulong. Tapos, isa sa mga produkto doon, gasolina nga.
damay-damay din, di ba? Kaya ang hirap ng sitwasyon natin. Hindi natin ngayon alam kung ayun, pupunta mukha ka. Hindi natin alam kung saan ba tayo. Babiyahe ba? Gagamit pa ba ng sasakyan? Kasi pag nagbiyahe, pamasahe. Pag gumamit ng sasakyan, gas. Gumamit ng mga alternatibo. Pero hindi naman din lahat ng alternatibo alam nyo yun, oo, gagaya nung yan, electric vehicle. Kaya lang yung presyo, yung pagcha-charge, siyempre electric nga yan di ba? Meron naman bisikleta, ang sasabing alternative. Magbibisikleta ka, halimbawa katulad ko, ang lugar ng pagtatrabahuhan ko medyo malayo, so talagang mag-e-effort ka ng pagbabike. Yun nga, napakalayo. Yung bisikleta, siyempre pagod. Pagdating mo doon, hingal ka na, umalis ka na fresh, dumating ka, mandir ka. alam mo yung mga simpleng bagay na gano'n. Oo, maaaring isipin nyo na hanggang komento lang. Kaya lang, minsan dito natin kailangang ilabas yung nararamdaman na iisip natin by giving out some comments. Sabi nung iba, siguro kailangan na lang magtipid. Pero ano ba, titipirin din natin, sunod-sunod na tataas yan. May pagbabanta pa, hindi ko rin sure kung talagang tumaas na nga rin ang mga bigas. Okay, good thing nakapag-imba kami nun. Paano ngayon, mauubos na rin tong bigas namin. Tapos tumaas pa siya. So nasaan pa rin ang pagtitipid? Pag bumili ka ng magabang quality ng bigas, alam mo yon, hindi rin naman masarap. Kumbaga, ano siya chain reaction ang mangyayari. Kaya ang hirap pag hindi nagko-consider ng mga bagay-bagay. Kaya nga, yun, isang bagay ang inaabangan talaga natin. Anong mangyayari o ano ang susunod dito sa State of National Energy Emergency na ikinasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ayun, nandito na tayo ngayon sa Pabuyaw. Hindi naman siya ganun ka-traffic, nagalaw naman. Kaya lang, kita mo nga, oras kasi ng pasok ng mga bata ngayon. Ayan, mga kapatid din natin mga nagtatrabaho, yung mga panggabi, uwian, yung mga pang-opener, ayan, papasok lang. Dami pa sasakyan, no? May oras naman kasi na pag lumakad ka, walang sasakyan, kaya lang, napakainit naman. Diba? So, another bagay pa rin kino-consider yun. Pag umalis ka ng mainit, abay, lutong-luto ka naman nun sa biyahe. Hirap naman din nun. Mamaya, ma-stroke ka naman. Kagaya nito, si Kuya. Alam mo yun, smoke belching at its finest. Gusto rin maglinis ng makina, Kuya. O di kaya change oil or kung ano mang kailangan palitan dyan sa imong sasakyan. So, hindi tayo masyadong makapag-time check kasi hindi ko makakita sa phone. Pero I suppose roughly mga magse-7 or past 7 na siguro. I don't know. Pero yun nga, alam ko maaga naman tayong lumakad So hindi tayo para masyadong mag-ahoy. Yung takbo ko naman, tamang takbo lang. Nga, ayun o. 2 bar guys. Again, 2 bar lang ang nadagdag sa 100. Yan. Woo!
Na masasabi ko ulit talaga. Bigat sa dibdib. Ay, naka. So, yun nga pala ulit. You're watching your favorite uncle, Tito B, ng Tito Padyakeros of Calamba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, okay, subscribe ka na po. And then also like and then share. Okay? Yan naman ang simpleng kahilingan namin mula sa inyo, guys. Hindi naman masyadong malaki yun. Kasi malaking tulong na yun. Even the simple like, guys. Laking tulong na po sa amin yun. So, ayun. Yung mga oras na naglilipa na ang mga nagtatawirang e-bikes. Okay, ayan pa, naalala ko din, oh, kita nyo. Sanga-sanga nga kasi yan eh. Kapag tayo naman bumili ng e-bike at pinatupad naman yung e-bike lo na sinasabi nila, diba? Oh. So, matatambak si e-bike. Kasi nga, sabihin, bawal sa mga highway. Gaya nito ni Kuya, talagang burabot burabot na driver, talagang singit sa kapipalan. Hirap tumagos sa gano'n. Talagang iiwasan mo yung mga ganong uri ng driver. Hawak mo daw ang beer. Hawak mo, quit. Ay, naku po. Dami ng mga nagmumotor, oh. Kita nyo yung bilang ng mga motorsiklo. Hindi ko alam kung matatalo na ba natin ng Vietnam. Dami ng motorcycle. Well, sa Vietnam, alam naman natin na ang main na transportation nila is ito nga, motorcycle. So, may higitan na ba ng Pinas ang Vietnam? Sa dami ng mga motorsiklo na meron tayo dito. Alam ko Barangay Niuga na to kasi nandito na yung Nestle. Yan, so hindi mo may iwasan pag nasa shoulder lane ka pala, yung mga katabi-tabing jeep kaya nun, maintindihan kung saan hindi naman ako makaka-overtake na agad. Pilipinas, hirap mong mahalin. Nadamay pa ang mahal na Pilipinas no? Kapag mahirap mahalin. Tayo ang hirap mahalin ng ating inang bayan. Ay, nako. Pupunta na tayo sa may yung highway going to Santa Rosa. Hawak mo ang puwit. Pag-usapan lang din naman natin yan, si hawak mo ang beer. Ayan pala ang pangalan ng tangina. Ayan no. Di ba Ian? I-A-N di ba? Ayan. Tangina, nadamay pa ang nickname ng inyong lingkod. Well, at least sikat yun, no? Pwede rin sabihin, ako si Ayan. A-Y-A-N nga lang.
ay ang buhay pala ni hawak mo ang puwit ano ba yan? Pang teleserye. Dahil galing daw siya sa isang mahirap na pamilya sa South Cotabato. Oo, South Cotabato. Napanood ko lang kahapon sa Juicy Kasoho sa KMGS. So, ayun. Secretary daw siya. Tapos nagtuturo din. Tapos, ayun, naglilibangan niya daw ang pagsasayaw ng hawak mo ang puwit. Hindi, libangan daw. Tapos yun, in-explain na yung mga dance moves niya, yung soft moves, mga pitik-pitik. Instant celebrity si Pitik Queen sunod-sunod, mga collab-collab. Alam mo yun, yung parang sinabi ni Makagago, gatas na gatas ngayon. Ang una ba naman binili niya, well actually, hindi ko alam kung yun ang una, pero talagang bumili agad ng iPhone 17 Pro Max, 1TB, fully paid. Siyempre, gagamitin niya yun sa mga videos niya, diba? And then, pinakita din yung mga nasa post na tumutulong siya. Alam niyo talaga yung automatic. Kapag sumikat ka, sunod, magpo-post ng mga natulong-tulong, diba? Ayun yun para masabi na may work yung ginagawa tutulong. Natulong daw siya sa kanyang mga kababayan sa tribo. Okay? Wala naman tayo masasabing masama kay Pitik Queen. Actually, pinalo ko nga yan natutuwa nga ako sa mga kalokohang sayaw niyan Arinawa, hindi masayang yung pagsika niya, hindi siya maging, alam mo yun, one hit wonder. Kasi, alam mo yun, masasayang din naman. Sabihin, mapapasama ako sa story of 2026. Pero wag sanang ganun. Sana tumagal din ang karera niya. Sa'yo, Iron Mark, oo. So, mabuhay ka. So, pagpatuloy mo yung pagpitik mo. Sana hindi lang pitik at soft move sa magawa mo. Sana talagang yung mga ini-income mo mapunta sa'yo, hindi dun sa mga nanggagatas. At kasi yan, kaya ka ini-invite para gatasan Ano ba yung salitang gatas, angkol? Yun yung way ng pag-benefit mo sa isang nagte-trending na tao, pangyayari. Yun yung tinatawag nila panggagata. So, gatas na gatas yan Pitik Queen. Tuwang-tuwa siya, ang daming guesting. Oo, may TF naman yun. Pero kahit pa paano, alam mo yun, ang laki na napapakinabangan ng mga nag-i-invite dyan at ng mga nakikipag-collab. Sunod pumunta yan dito sa Maynila. Grabe po. Ang daming nag-invite, ang daming nakipag-collab, ang daming guesting. Oo, may pera yon. Diba? Saka alam nyo, ibalik ko lang, yung, tatanungin yung pinanggalingan diba? Talagang papakita nila yung kahirapan. That's one technique para talagang ang viewers mo ma-antig, makuha mo ang simpatsya, maraming manood, ayun, yun the viewers kabang mga network yan, the viewers. And then yung sa collab,
yung like, saka yung view, lalo na kay Meta. Kaya ang dami pa rin talaga nagpo-post ng mga kung ano-ano eh, mga clickbait pa rin. Walang kamatayang clickbait yan. Tataka nga lang ako minsan kay Meta kasi yung sa mga pagtingin nila o pag-check ng mga videos na i-monetize o pinapayagan. Karamihan kasi alam mo yon, walang sense naman yung iba. O di kaya kinukuha, i-edit lang. Yung remix, ginagawa ko rin dati yan sa Meta eh. It's just that minsan kasi wala naman minsan mangyayari kahit sa remix eh komentan mo ng ano. Kasi hindi pa naman ako namo-monetize talaga kay Meta. Wala rin naman akong oras na doon. Pa-post lang ako. Natuto ako minsan, dumadami ang views. Well, compared dito kay YouTube, eh, alam mo yon, marami-rami na rin naman nag-subscribe sa atin. Natural subscribers ha. Hindi yung mga bayarang subscribers ang meron po tayo. Mga talagang nag-subscribe po sa ating channel ang subscribers natin. Hindi yung mga Arabo, hindi yung mga Thai, o alam mo ngayon, mga bot, ika nga, natural po ang mga subscribers natin. Kaya maraming salamat ulit sa inyo. Talaga, wala akong masabi kundi thank you. Kasi nga kundi dahil din sa inyo eh hindi rin naman magiging kilala o lalaki ang ating sako. Mas malaki yung pa natin actually. Okay? Lalo na at ina-upload ko rin ay ilan sa mga works ng students ko because madalas ko sinasabi sa kanila about that. Gusto ko ma-showcase yung mga talents ninyo, yung mga skills. Ika nga, kaya ibinabahagi ko yung mga outputs nyo. Kaya lagi ko rin sinasabi sa kanila, alam nyo, na huwag nyo tipirin yung mga gawa nyo. Lagi nyo ipakita yung best. So, eto. Golden na tayo, City of Santa Rosa, guys. So, nakikita nyo, bakit? Yun naman, stoplight lang kasi ito. So, eto na. Maya malapit na tayo sa traffic light capital of the Philippines. Makikita nyo yan. Sunod sa traffic light dito sa Santa Rosa. Solid yun, as in. Parang meters lang tayo. Pero hindi naman. Pero talagang makikita nyo, as in dikit-dikit. Na kumbaga kailangan ba talaga mag-traffic light dito? Meron na din sa kabila. So, ayun. Kahit pa paano itong banayan na takbo natin nakakarating naman tayo sa paroroonan natin ng sakto sa oras. Hindi ko nga lang sure kapag dating na sa San Pedro, nandun lupa yan. Jampak dun Naalalaman natin kasi it's a Tuesday morning. Oh wow, lumilipad. So umiinit na rin naman po kahit pa paano, guys. At kaya nandito lang tayo sa Tondo, Malilong. Tsaka yun nga, ayoko rumatrap din. Siyempre, pag rumatrap ka, yung fuel consumption mo to. Ano yan? Ubus yun. Gaya nito, ni Dep nag-chill lang si Mamita. Marami yan ng DepEd teachers ngayon, gano'n naka e-bike. Dati mga nakamotor, mga teacher. Marami pa rin naman nakamotor.
Pero na nauso nga yung e-bike at kahit pa paano yung income ng mga guro sa DepEd kaya naman bumili ng e-bike. E-bike talaga bigay. Pero yung mga big time nagkokotse na mga principal, mga superintendent, mga matataas na level na mga teacher 3 ba yun? Mga master teacher. Diba? So ayun, dito na tayo sa may nakalimutan ko yung tawag dito. Anak tayo na nakita natin pala tandaan. Wala, Santa Rosa lang ayan, so St. Ignatius. Ba't ibang makikita dito sa Don Francisco M. Tangana Building? School, cafe, dental, gym. Ayan. Medyo matagal ang traffic light. Yun na, malapit na tayo dun sa sunod na traffic lights, guys. Ayan na, nakadong na tayo. We'll be running in a few seconds. Na naka-e-bike na may plakang DepEd. Special plate yarn. Ayan. So, alam ko ito yung tawag. Hindi pa ito yung Tagato, guys. Tagato din sa kabila kalimutan ko. Siguro, parang ano kasi siya dun malapit na rin pagligo mong complex Balibago. I forgot. Pero Santa Rosa pa rin po tayo mga pamangkin ko. Kapamangkin talaga. Mga favorite kong pamangkin. Okay? So, still, andito pa rin po kayo sa Tito Padjaperos of Calamba City, and it's your favorite uncle Tito B na bumabagtas papuntang Alabang. Okay, so tayo ng FEU Alabang to have my documents signed. At eto na, guys, makikita nyo na yung mga sunod-sunod na traffic lights, ha? Kita nyo naman siguro. Kung bibilangin nyo simula dun sa may golden, feeling ko para yata makakasampu. Yun na, go na. Yun, maya may traffic lights na naman ulit. So isang problema pag naka-e-bike, guys, walang helmet yan. Na aksidente ito yung nakabangga, yun ang masisita. Isang common sense na lang yun diba? For safety naman kasi si helmet. Kahit pa sabihin mo nasa kabilang talagang takbo naman nila skill. Kaya lang ayun ewan, tingnan natin kung hanggang saan sila. Baka siguro dito lang yan o baka pauwi na yan. Ayan o. Kasi pag sinabayan ko ito, mauhuli ako So, hindi natin alam kung saan kapagka itong e-bike na to. Pero unahan ko na ito. At sabi ko ngayon, yung stoplight meron na naman. Kailan ang stoplight yan, Paapat. At
pwede talaga doon sa SM eh. Kasi may daan dito, may pwedeng likuan. I'm not sure kung saan papunta yun. Baka Science Park, in whatsoever thingy. Yan, init na. Estimate ko mga 7:40 something na siguro, I don't know, maybe, or 7. Probably naglalaro sa 7 to 8 na. Tingin ko lang ha. Kasi hindi pa naman ganun kasakot ang init na to. So roughly this is 7. O, panlima na. Ngayon ng traffic light. O. Tapos yun, natamataan na yung sumunod na traffic light. Ewan ko ba bakit magsunod-sunod dito. Yan, meron dito sa main, meron dito sa paliko. Kaya tinawag na traffic capital of the traffic light capital. So, ang tagal. Hintay tayo na almost 2 minutes. Good thing, 3 bar pa rin naman po tayo. Kita nyo agad sa ng mga pasahero. Ay, 30 seconds left. Kabila, ganun din. Sabay na sabay naman. Actually. Lampas traffic light sa 2, 3, 4 pa. 10 traffic light, mga pamangkin. Ayan na, go na tayo. Siyempre may sisingit yan. So, para talaga tayong nasa Vietnam. Talaga dikit-dikit. We are in Hanoi. Hanoi, Vietnam. Welcome to Hanoi, Vietnam. Very, basta tayo. Hindi na pinagana yung traffic lights ko. Nakita nyo mga pamangkin. Diba magre-reklamo? Diba napailing eh. Kita mo namang liliko eh. Ay nako. Iling pa siya eh. Parang di maalam po kasi na eh. Ay nako. Kaya may iwasan.
Naka-lane ka pa eh. Naka-signal naman eh. Okay. Santa Rosa na tayo. Kanina pa naman po. Pero dito na tayo sa may Robinson. Kakalagpas na natin ng SM actually. At ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung bilang ng mga traffic lights. Grabe yun oh. Grabe siya. Pag-angat na hindi ko alam kung wire or something. Grabe siya. So, ayan, Robinson, Santa Rosa. Pasok na tayo sa totoong lane. Medyo sabihin nyo nag-chillax na ang inyong favorite angkol. Well, actually, kanina pa. Kasi nga, di na talaga sa Santa Rosa. Eto, sunod din ito. Santa Rosa, San Pedro, yan, Muntinlupa. Grabe ang mga sasakyan at motor. Kumbaga para nandito yata lahat. Sige, tumawag ka na, Big Mama. Damn! Diba? Sabi ko sa inyo, traffic capital. Ito na, Binyan na pala tayo. Kalimutan ko. Ayan, Binyan. Ito pa rin itong lugar na to. Daming ayan, daming istak tuber. Another 30 seconds. Doon naman tayo nag-antay. Ayan. Go na po. And we're on. Nakakatuwa, yun, kagaya na nakita ko, yung mga nagka-counter flow na bike, sasabihin malapit naman, liliko rin naman, diba? Kaya lang, alam mo yun, hindi, ang hirap sabihin na hindi nasunod kasi. Well, actually, pwede naman kami sunod sa tamang lane eh. Ay, kay-claim nila, bisikleta, nipis-nipis naman namin. Pwede na namin daanan yung mga singit-singit. Yun nga, minsan, yun yung nagiging reasoning ng ikinakapahamak nila. Ayun yun. Kaya ang hirap din magbisikleta. Kasi nga, manipis. Kayang-kaya nila singit. So yun ang i-reason out nila. Ang dami nating napapansin. Well, yun tayo eh. And that's our role. To check out those things. Na alam naman natin kahit paano hindi siya tama. At maaaring ikakos ng aksidente. Diba?
Timex, Calices. At dito na tayo, malapit-lapit na tayo para Perps. Okay. Pavilion Mall na tayo. Nakakalayo-layo na tayo. Pagdating nga lang sa part na to, medyo nag-chill ang favorite uncle ninyo. Well, medyo ingat din kasi ng pagpamaneho. At the same time, yun nga, kanina ko pa inire-reason. 3 bar lang tayo. Magkano lang din ang allowance natin for gasoline. 26 seconds. Oops. Ano yan, isang challenge ko din sa pagmumotor, yung mga bako-bako. Tapos yung mga, alam niyo, parang may pakpak sa kalsada na mapapabigla kang wow. Yan na, oh. Nakitatanong ko na si Perp. May Wendy's na rin dito, oh. Wendy's. Kaya si Wendy's sa masarap na burgers saka sa salad. Way back before, may salad bar pa. Ngayon, kaya kasi kaya siguro tinanggal nila. Kaya nito, ni Buy for Rest. PWD. Magbigay ka dapat. Ayun PWD. Huwag ka mabilis. PWD na nga. Okay. Malapit na ulit tayo. Awiran na dito. Papuntang Carmona. Hindi ako nagkakamali. Tapos diretso. Ngayon, San Pedro, Muntinlupan. So, kasalukuyan nating tinatahak ang Binyan. Binyan talaga. Hindi ba Binyan? Binyan po. Binyan tayo ngayon, mga pamangkin. Uy, team payaman. Si ate ay team payaman. Kaya ako sampalataya dyan kay Kong Inggoy. Oo, sa totoo lang guys, wala akong sampalataya dyan kay Kong TV. Hindi ko hinahangaan yung mga pinagsasasabi ng alam naman natin sa iba common sense na talaga siya. Mga common sense kasi ng ibang sinasabi niyan. Tutulong, naka-video. Gagawa ng something, naka-video. Ano yun? Common sense naman minsan na sinasabi. Never ko pinanood ang video niya. Nakakautaw. Yung payaman ko. Sila lang ang yumayaman. So ito, paloob ng bayan ng Binyan. Yung kabila naman ay pa Carmona. Pag nagtutulak, okay lang kahit hindi ka sumunod sa traffic light. Kaya nagtutulak ka naman eh. Tulak ko kaya din ang motor. Nakagago lang yun.
oh. Sabay. Naantok ako. Sabit na nga rin pala mag-end ang semester sa FEU. At isang sem lang naman ako nakakontrata sa kanila. So, I'm not sure kung makakapag-renew pa ako mga pamangkin because of my tight schedule and yung bago kong trabaho din. Hirap eh. Talagang pag part-timer, oo, marami kang oras. Kaya lang, the security of your job, yung isang bagay na tinitingnan din. Well, nag-umaasan man ako na re-regular tayo. Sana, because I'm not getting any younger na rin. I'm hoping na kahit pa paano pagre-retire ko may isa na akong permanent job. Isa, gusto marami. Alam mo, pwede naman mangarap, diba guys? Hindi naman masamang pangarapin na magkaroon ng 2 permanenteng trabaho. Oo. Kung posible naman, di ba? Nasa sa diskarte mo na lang yan, how you can manage your time. Pero kahit naman ganun, kahit naman maraming trabaho ang inyong lingkod, hindi naman tayo hindi naman tayo nakakalimot sa bawat isa. Nagagawa ko rin naman yung part ko. Okay? Kaya lang, ito nga itong naging challenge ngayon dito sa aking inaasikaso. Siguro ikakwento ko na lang siya sa susunod na vlog. Kasi hindi ko pa rin naman alam kung anong magiging resulta. Kapag talagang wala, sumablay o umagal, yun. Hirap kasi mag-rant agad na hindi mo pa naman ginagawa. Since this is my first time to do this thing, alamin ko muna talaga kung paano ang pasikot-sikot. Hindi ko muna sasabihin din kung ano siya. Hirap i-spill agad eh. Baka alam mo yun, don't spoil the egg, diba nga, while they're not hatched. Daming saying yun. Ay, eto na, kapunta na tayo ng complex, Pasita Complex. Malapit-lapit na rin po tayo. Oo, so natatanaw-tanaw ko na rin siya. Pedro na tayo, palabas na ng Binyan, guys. Tama nga ba? Ay, hindi. Binyan pa rin yata to. Hindi, San Pedro na nga. Oo, pasok na tayo. Pasok na tayo. Galing tayong Kalambay kasi inaantay ko yung mga malalaki nilang mga arko o yung parang mga monumento na nandoon sa bahay mo. Ibaliktad nga pala. Kapag galing ka ng Alabang, yun ang makikita mong una dito. Mamaya pala. Ito nga. Ingat siya. Nag-build up na siya. Paunti-unti. Marami mga roadworks dito paggabi tapos hindi ka maayos na ilaw. O dili kaya pag yung umuulan. Grabe oh.
Hills. Ay, naka-PCS. Pagpuntaan ko na. Hindi yata adsis yan ah. Mama. Tangin ng braso yun. Nakabalikat. Laki. Powerful. Yan, dito din mataas na ang gas as always. Bell naman to eh, kaya magbabago. Lilipat na ba ako ng lane? Pwede naman. Nagpagalan na rin ako sa rin. Nagpagalan mo. Well, actually, pag nagbablog talaga ako, hindi ako nagmamabilis. Since nakakapit ko sa helmet to. At hindi siya katulad ng mga action cam na may kakabit sa harap lang ng motor para talagang komportable ka. Ito medyo ramdam ko siya sa mukha ko eh. Kaya talaga nag-iingat din po ako. Baka mapansin nyo kasi, o masabi nyo nga na ito, at parang ang takbo mo eh hindi kabilisan. Yun na nga. Iwarin kasi nitong ating camera. Uy, daming mga hungry wolves. Breakfast yarn, kaya nakaabang. So, ano na tayo, nakalagpas na tayo ng Pasita. Dito na tayo ngayon sa Robinsons. Kung doon kami ito yung tinatawag na Robinson South. Ayan. So one time, pag pumunta tayo dyan, ibablog din natin yan. Kasama si nanay at si Miss. Pumunta tayo dyan one time. At na kalibre-libre, pag lumu-upgrade po ang schedule, saka yung budget, umayos na ulit. So ayan, kahit pa paano dito medyo lumuwag. Ayan, damdam naman. Oops, mamaya ka na tumawid ay. Ayan o, Galleria South guys. Oh, may H&M at Mental Fitness. Ayos ko pala pumunta dito, kaya lang kailangan mo may budget talaga. So ayun. Kaya lang yung Robinsons yan. So ayun, San Pedro na tayo. At binabagtas natin tong San Pedro Highway. I'm not sure kung anong tawag eh. Dito tayo sa SPCBA, San Pedro College of Business Ad. May pasok. Kaya lang nakapasok na yata ang mga students. Ito may isang late. Check. San Pedro Component City. Wow. Grabe din ang gas dito sa Caltex. Nakita nyo, 100 plus. Ang gasolina, 93. Natakot na rin po kasi ako mag-gas ng diesel.
syempre, inaalagaan din naman ang motor natin, makina. Baka maka-apekto din kasi pag hindi talaga alam niyo yun, yung puro. Kasi totoo yun, yung sinasabing nakakaluan po, merong mga ganung gas station. At alam mo yun, hindi na nila naisip yung safety, kapakanan ng mga customers nila. Kako sa kanila ang nangyayari, kumita na lang sila. Mindset ng mga negosyante, no? May gas ka naman, may konti lang namang tubig ang nilagay. Yung mga ganong bagsakan, konti lang naman. Kahit pa konti yan, alam naman natin masama yun, makakasira yun. Pero bakit ginagawa, diba? Basta may question guys eh. Woo! Ipilit ni Amang. Tuplas din to, may pagsapalaro na lang tayo. Pag di natin unahan, sisingit yun, diba? Patawid muna tayo. Man, kalimutan ko mga tao sa lugar na ito. Pero ito, isa pa rin ito sa matraffic na parte ng San Pedro. Kasi may mga bus dito. Yung kami, dito ba yung bus station? Ay, hindi, sa kabila. Pero ano din ito eh, nagka-traffic din dito eh. Ayan o, start up na nga, i-build up na siya. Yan o, gaya nito, biglang sumingit yung tricycle. Ba tayo magagawa? Tayo natin gumalaw. At San Pedro na place talaga nakalagay. Yan, marami mga terminal dito eh. Ayan, may Balibago bus line, papunta ng GMA, mga jeep. Yan, kaya nagka-traffic din dito. Yun yung hindi masolusyonan ng traffic management. Yung pagkakaroon ng multiple terminals. Kumbaga diba, dapat magkaroon na lang ng isa to avoid this kind of traffic. Kasi kung susumahin mo sa ibang bansa, isa lang naman ng terminal. Ano yan? Tapos may mga stop na lang dapat siguro. Yun yung ikakaganda sa ama. At mas maigi na gawin. Magkaroon ng isang single bus station. Kaya lang hindi rin naman natutupad eh. Nagsubok na sila niyan sa Maynila. Yung ano natin tinatawag nila doon, hindi sa may parte ng MOA, meron na dun eh, E-Flex na ba tawag? Hindi ko maalala eh, pero meron na dun. Kaya lang meron pa rin ibang mga bus na nagbababa kung saan saan. So, yung consistency, oo, sabihin nyo, mapapatunayan mo, oo, meron pa rin naman. Alam ko, yun yung mga provincial bus eh. Pero pag mga Manila bus, parang nag-aano pa rin sila, kung saan-saan pa rin nagbababa yata. I'm not sure, pero alam ko, mahigpit na rin naman si MMDA eh. Dito na lang siguro sa probinsya. Yun ang kailangan maayos. Pulo, magkakaroon na ng expressway, skyway hanggang dito. Kapansin-pansin yung tinatayo nila. Lintik na naman ang traffic niyan. Habang ginagawa yan, sigurado tayo dyan.
Negros City. SWAT. Nagliligtas. Liligtas kaya hindi nila to si Kuya. May liligtas pa kaya siya sa sitwasyon niya ngayon na nagsasalita na siya habang sila naghahanap ng taong ililigtas ko na dapat iligtas muna nila to. Grabe oh, nagawa sila ng isang bar, nabawasan ka na ng isang bar. Paano yan? Yung lupa pa lang ikaw, par. Mamaya pa uwi, paano yan, par? Yari ka, par. Papagas ka ba ulit, par? Ating alam eh. Kung mapapansin nyo, lagi ako nagpapatawid. Madalas pinapauna ko yung tumatawid. Isa yun sa mindset ko na palagi ko na kung ano yung gusto kong mangyari sa akin, gawin ko muna sa kapwa ko. Yung mga simpleng kagaya yung karito, pwede mo naman hindi patawirin na yun, pero pinauna ko pa rin siya. Hindi dahil sa alam mo yun, yung gandahang asal, diba? Don't do unto others what you don't want them to do to you. Gawin ko yung kabutihan. So, mapupunta na naman sa akin kahit pa paano siguro, kabutihan, diba? Kahit pa sabihin mo, marami akong nagawang hindi maganda. Yung mga bagay na hindi nangyaring maganda sa akin, kahit pa paano naman nare-redeem ko yung sarili ko. Emote yarn. Hindi. So, ayun, San Pedro na tayo. Maya pa Muntinlupa na tayo, guys. Muntinlupa na pala. Tunyasan na guys oh. Tunyasan market na to, nasa kabilang side natin So, ano na tayo? Muntinlupa na po tayo, mga favorite kong pamangkin. At nanonood pa rin kayo dito sa Tito Padjaqueros of Calamba City. And it's your favorite uncle, Tito B. At yun nga, papunta tayo ngayon ng FEU Alabang for my papers to be signed. Okay, because of something that I'm about to do. Yan o, SM Muntinlupa. Pag yung mga malls na yan, guys, pag napunta ako kasama si Nanay at si Little Miss, iba-vlog natin. Okay, magkakaroon tayo mga short on vlog. Pipilitin natin, guys, para naman kahit pa paano ano yun, masaya sa channel natin. So, kung di ka pa nakasubscribe, okay, subscribe ka na. Tapos like nyo na rin, wala naman bayad mag-like. Like, tapos makikishare na rin naman kahit pa paano, ha? So, yun malaking tulong na sa amin yun, guys. Wala naman kaming hinihinging kahit anong kapalit. Yun lang, like, share, subscribe. Yung laging hinihingi ni Tito B sa inyo, mga pamangkin ko So, mura agad, 80 plus oil. Kasama na rin yun sa mga oil players natin.
feeling ko nasa top 5 na rin si C-Oil eh. Pero wala pa rin tatali sa ating top 3. Alam niyo naman kung ano yun. Shell, Caltex at Petron. Hindi ko namamalayang Muntinlupa na pala. Ayun. Ilang problema sa nagmumotor guys, maibagi ko sa inyo. Yung ngalay. Kaya naman nakakonsi ka. Yung nagdadrive ka. Kaya lang, comfortable ka. Well, komportable naman na nakamotor. Okay. O puta, ina, ito na, nakita ko naman, oh, Villar City. Ang inang yan. As in, tang inang yan. Villar City. Aray ko. Iba ka, money. Dahil marami kang money, meron ka ng sariling city. Aray ko. Nagbiblink na. Aabot pa ba tayo? Hindi na. Maigi na mag-antay. Ano namang mawawala mag-aantay. Lahat naman ay mag-go-go din mga ayan o, Muntinlupa City Hall. Bigay yung sasakyan, no? Kita nyo guys, hanggang iniumang niya. So itong kay motor, so talaga pag mga hindi pa rin nawawala yung mga hambo. Palengke na tayo guys. Kabila daw Plaza Central. Pag dumiretso City Hall. Wherein talagang diretso tayo. Kasi punong-puno ang motor ni Kuya. Ako nahihirapan dito eh. Naranasan ko rin naman yan, yung punong-puno yung harap ng motor. Ang hirap na ano. Pero nagtitipid kaysa magpabalik-balik, malayo pa pinanggalingan, di ba? Kaya binitbit lahat na ni Kuya sa isang takbuhan. Oh, hirap nun. Safety Kuya, safety. Oh, ayan o. Safety. Hirap yun eh. Punong-puno ka eh. Hirap mag-balance eh. Ngayon pa, sa shoulder lane na lang pa. Oh. Mga counter pa eh. Hindi naman sa uhog ba? Kuha nga kasi ng bitbitin.
Shoulder na lang, makakarating ka rin naman. Oo, ito na lang. Oo. Aray ko. Nakatama. At pag sumabay pa ako sa yung bike ka, wala. Bukas pa tayo. Oh, ano, nagulat ka. Uli. Singit yarn. Ilong ko ah. Singit yarn. Para ka yan. Mangalan talaga ang ginagawa. Hello! Sino kang sarili? Unauthorized counterflow strictly prohibited. Oh, di ba? 2,000 pieces. Oh. Oh. Makapag-ano. Uy. Kaya. Try. May papalik kong ano, aray ko ah. Napaka-aray ko pa na lang talaga sa mga interest na to. Aray ko. Student on board. Okay. Oh, Muntinlupa City Hall. Aray ko, i-try. Abangan ko rin naman po pala. So, makikwento ko lang. Nag-aabang rin naman ako ng magiging status ko kay FBU. Kasi usually may mga survey yun eh. Wala anong magiging survey sa ng mga bata. Well, ina-expect ko na. Hindi nakakapag-reply agad. Sabi yung mga instructions very unclear. Well, it's common sense. Hindi natin alam. Oy, huli. Wala kasing side mirror. Tapos tatawag. Hahanap ng kakilala. Sabihin, nahuli ako eh. Gawa kasi ganito, ganyan. Well, nagamit ko rin naman dati yan. Kaya lang, is that how we're going to work when it comes to violation? That kakilala system, palagi bang aasa tayo dun sa pag may kakilala, kapag nahuli may violation, tawag sa kakilala para mapalusot?
Diba? Ito ano sa side mirror. Parte yun ang sasakyan. Kailangan yun kasi napakahalaga niya, lalo na hindi mo alam kung may lulusos sa tagiliran mo. Alam mo yun, it's for your own safety. Hindi tatanggalin mo si side mirror para pamorma. Ay kung pormahan pala ang gusto, diba? Dapat umattend ka ng passion show kagaya nito. Hindi mo alam yung takbo, buti na lang ayos pa ang brake ko. Nakakakata talaga yung mga e-bike na ito. Nako, panoorin. Ano naman, maraming makapanood nito kahit mahaba ang video natin kasi ang daming dami ko nakakita talaga ngayon. This is a fun to watch video, guys. I'm telling you. Sana bigyan nyo ng kahit kapiranggot na oras. Kasi talaga exciting part. Kagaya nito, may pedicab, National Highway. Naghahanap ng ewa. Hindi mo natin masisisi. Naghahanap buhay, kaya lang ito naman sa National Highway. Head. Ngayon, medyo malapit-lapit na tayo. Tayo ay paalabang na. Kuha lang yung mga babaeng rider eh. Grabe mga singit dalawa kaya. Dalawang babaeng rider. Wala, nakakapaya. Grabe siya ate sa minute Wow, check talaga. Pero grabe gas-gas din natin. Para mas malaki box sa box ni ate. ML Airport Skyway Lake. Tayo awatang na ang mall na to, may call center dyan.
Wala lang, sinare ko lang. May call center doon. At hindi ko pa alam magkano rate, pero layo niya. Para applyan, tapos ang rate talo. Well, yung iba nga talagang dumatayo kasi malaki naman yung sahod. Pero alam mo yun, consider mo rin yung magiging pamasahe mga pagod. Ngayon ko na lang na ano yung tungkol sa pagod guys Ngayon na pag nagbabiyahe. Kaya na Amang, steady lang. Steady lang. Steady lang. Daming cartons. So ayan, pag galing ka ng expressway, dalawang bar pa rin tayo mga kaibigan. Okay. Tayo. Ano ng mga lahat ng uri ng sasakyan dito. Kaya medyo focus. Well, isa sa dinaanan ko, pumunta kang FPU, talagang dadaanan mo. Yun, talaga lang kailangan ng focus. No need to concentrate, focus ka lang talaga kasi sa daan. Kahit naman nagpa-vlog ka, utak nasa vlog, mata nasa daan. Woohoo! Daming potholes. Ito guys, sa Alabang Public Market na tayo. Public market talaga yun. Hindi, Alabang na. Sa may papunta na ng Northgate. Nasa ko pa, FAO. Yan, the market. Muntinlupa City Police. Gusto makaligo Sakyan. Jeep, cars, motorcycles, name it, nandito. To ride those bus and going home. Yan, Saint Rose, LLI, meron din po dyan. So dun tayo parting mga Festival Mall, Corporate Avenue, Central Park, yan, South Station.
Oo. Bagal nito. Alright, here we go. Going to FEU, guys. So this is the Corporate Avenue. Ayan, kita nyo naman. Ang daan dito ay way too good. Super. Sa dami ng bako-bako. Hindi ka maingat, akaw, yari ka. Kaya nito. Here. Dati din ako magpapark sa may Insular. Dun sa may likod nun. No, yan. Likod yata yan ng CTP building na yan. Pero dahil nga I'm an FEU people, sa FEU ako magpapark na. Sa tapat lang nun. Mahal ng bayad kasi dun sa harap. Sa mismong FEU, guys. Sandaan na. Empleyado ka na, sandaan pa rin. Pero yarn. Galit na naman ang ano eh. Yung angle ninyo ay abot ka na. Abot yarn. Ay po, Panginoon! Kuntik sa bako-bako dito, guys. Practice. Gulid. Sulit sa bako-bako to the highest level. Leveling. Solo leveling. Wisit ay putang ina yan. Grabe ang bako dito. Pero ba? Hindi na ako magmamadali. Tayin ko na lang. Rarat-rating ko pa. Go. Bahala ka dyan. Sa Festival Mall, sa kabila. Dito tayo pa FEU. Nagtataas ang building. Naglalakad na corporate girls and gals. Init kaya. Sino ka ba? Hindi mo siya bumili ko. Ngayon. Hindi ka nakapag-antay ng ilang seconds, no? Mga ganun talagang tao eh. Simple yun. Open yun. Anyway. Ano ba ako? Takas. Ay!
Sir, pwede ba may direct? Tigas sa mukha. May diretso talaga. Tigas yan. Grabe ang mga butas-butas dito eh. Ayun na. FEU Alamang. Block 10. Okay lang naman magtrabaho dito kung i-regular ako. Yan, layo eh. Kaya yung salary. Assistant Professor Lecturer 1. Okay. Antayin natin kung sino mag-regular. No, kuya? Pinausap si kuya. Kuya yan. Dito kami, kuya. Tagal yarn. Ilang oras din tong video. Well, actually, pwede ko naman siyang hatiin. We'll see. Stop in the name of love. Ang tagal niya kaming taguhin. Stop in the name of love before you break my heart. Saan kaya yun? Mahal kasi ng gas para magdala eh. Sana magdala eh. Suot-suot kung saan. Well, kung may pera na ulit, na tayo magdala.
Yeah. Nandito na tayo. So, I'll just grab the documents, guys. And yeah. So, mamaya na lang ulit. Bye.